Magandang umaga po mga kapatid sa bawat isa sa atin sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Narito po tayo sa ating pong Grace and Promises Daily Devotion. Ngayon po mga kapatid ay June 8, isa na naman pong araw na ibiniyaya sa atin ng Diyos. Mga kapatid, let us start in prayer. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat dahil kami po ay patuloy na nakakaranas ng iyong kabutihan, katapatan at kadakilaan sa aming mga buhay. We thank you for your protection dahil paggising namin ngayong umaga, taglay-taglay namin ang biyaya ng kalakasan at taglay-taglay namin ang biyaya ng kalusugan. Salamat dahil inilayo mo kami sa mga karahasan, kasamaan, kapahamakan, kasakunaan. Salamat Panginoon sa iyong protection sa amin. Salamat din sa iyong probisyon dahil ang biyaya mo ay sapat. Tunay nga po na hindi po ninyo kami pinagkukulang sa bawat araw. You provide everything we need. Salamat din sa aming mga kapatid, kaibigan, kapanampalataya na aming pong makakasama ngayong umaga. Ngayon pa lamang ay nagdideklara kami at nagsasalita kami na patuloy niyo pong pagpalain ang aming mga buhay kasama ng kanya-kanya naming sambahayan. Because we firmly believe that your word will not come back void, it will always accomplish where you will send it, O God. That's why we ask that send your word to each and every one of us, particularly sa aming pong mga kapatid na nakakasama ngayon at amin pong patuloy na ipinagpapasalamat ang mga salita na hindi po nagmamaliw at patuloy pong nagdudulot sa amin ng kalakasang espiritual, katatagan sa aming pananampalataya at mayroon po kaming matibay na pag-asa. Salamat din sa isang magandang araw na naman na inyo pong ipinagkalob sa amin dahil alam po namin na mayroon po kayong panibagong lang biyaya at panibagong lang pagpapala sa amin sa umagang ito. That's why Lord, really today is our receiving day at kami po ay nag-e-expect na patuloy po namin tatanggapin ang biyaya at pagpapala po ninyo sa bawat isa. Once again Lord, we expect that we will receive today and this our prayer. In Jesus' mighty name, amen and amen. Good morning, brethren in Christ. Once again, welcome sa ating pong Grace and Promises Daily Devotion. At ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayon ay atin pong mababasa sa 2 Corinthians chapter 8 verse 5. Ito po ang wika sa Tagalog, ang Biblia. At ito ay hindi ayon sa aming inaasahan, kundi ibinigay muna nila ang kanilang sarili sa Panginoon at sa amin sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos. And in Amplified Version, 2 Corinthians 8:5, now was this gift of theirs merely the contribution that we expected, but first they gave themselves to the Lord and to us as His agents by the will of God, entirely disregarding their personal interest. They gave as much as they possibly could, having put themselves as at our disposal to be directed by the will of God. Mapagpala po ang salita ng Diyos, mga kapatid, na atin hong pagbubulay-bulayan ngayon. We all know ng author po ng 2 Corinthians is no other than Apostle Paul. As we always mention, Apostle Paul po ay known as a man of revelation dahil napakayaman po ng mga kapahayagan na ipinagkalob sa kanya ng Diyos, and he authored mostly, brethren in Christ, almost 1/3 of the New Testament books, brethren in Christ, and his epistles or letters, some of them are known as Pauline epistles, other are
pastoral epistles, other are prisons epistles, and other are general epistles. At ito nga po mga kapatid ay kanya pong letter or epistle sa mga mananampalataya sa Corinto. At ito po ay kanyang ipangalawa na pong sulat mga kapatid. At ang kanya pong binabalangkas ho dito ay ito po ay kasaysayan ng mga taga Macedonia na sa kabila na nakakaranas po sila ng tinatawag nating pagsubok, nakakaranas sila ng kahirapan, nakakaranas sila ng karukhaan, mga kapatid, but their kindness at ang kanilang generosity ay hindi pa rin po matatawaran dahil they are supporting sa ministry or sa mission ni Apostle Paul, brethren in Christ. At ang tawag nga po nito mga kapatid ay ang biyaya ng pagkakaloob. Kaya mayroon po tayong tinatawag na grace giving, brethren in Christ, dahil it is so hard for us to give, brethren, kapag hindi natin naranasan ang biyaya ng pagkakaloob or yung grace of giving. At dito mga kapatid ay makikita po natin na ginawa po ito ng Macedonian churches dahil sa kanila pong pag-aayon at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Mga kapatid, napakahalaga ho na everything we do in line with the will of God. That's why our today's message, Grace and Promises about God's Will, which entitled Directed by the Will of God. Mahalaga ho, tulad ng sinasabi ko po mga kapatid, as we learned many times, brethren, that the will of God are, sabihin po natin, good. The will of God are acceptable. The will of God is perfect. At ito po ang tanging kalooban ng Diyos, kaya kapag hindi good ang nangyayari sa atin, kapag hindi po acceptable ang nangyayari sa atin, kapag hindi po perfect ang nangyayari sa atin, automatically, that is not the will of God. Kaya mga kapatid, napakahalaga na sa atin na mga anak ng Diyos, born again, Kristyano at mananampalataya, lahat ng ating plaplanuhin, lahat ng ating sasalitain, at lahat ng ating gagawin ay naaayon sa kalooban po ng Diyos. And to this grace and promises about God's will, in which we need to agree, believe, claim, and declare, as what I repeatedly say, it is not sufficient for the word that we will just read it and we will just hear it from someone who is teaching and preaching it to us. We have to agree it personally. We have to believe it personally, we have to claim it personally, and we have to declare it personally so that there will be manifestation sa buhay po ng bawat isa sa atin. At this point of time, brethren, we will look, brethren in Christ, sa buhay ng mga mananampalataya sa Macedonian churches, kung ano po ang kanilang naging sikreto sa pagsunod sa kalooban ng Diyos upang mga kapatid, ito rin po ay ating magawa. So we are going to tackle the 4 C's and 4 M's, brethren in Christ, so that we can have a sabihin natin generous heart, and we can have giving heart, brethren in Christ, para tayo maging giver. So we have to study this, brethren in Christ. First point, commitment for the majesty by the will of God. If you will notice, ang sabi po ni Apostle Paul, ibinigay muna nila ang kanilang sarili sa Diyos,
sa amin, of course, kasama na po ang ministeryo. Kaya mga kapatid, itong kanila pong pagtulong ay kanila pong commitment sa majesty sa Diyos. Dahil mga kapatid, it is very hard to commit something na hindi po natin muna ikinukumit sa ating Panginoon. And of course, committing ourselves to God is God's will, brethren in Christ. Kaya tayo, yung ating pong mga ginagawa sa iglesia, mga kapatid, bilang mga pastors, bilang mga ministers, bilang mga leaders, bilang mga workers, brethren in Christ, iyan po ay ating commitment sa ating Panginoon. Despite of what we are experiencing, nakakaranas man tayo ng mga difficulties, nakakaranas man tayo ng hardship, nakakaranas man tayo ng mga challenges, dapat hindi po naapektuhan ang ating commitment sa Panginoon as what the Macedonian church did, brethren in Christ. Second point, cooperation for the minister by the will of God. Mahalaga ho, mga kapatid, yung tinatawag nating cooperation. Mahalaga ho yung togetherness. Mahalaga po yung one and another. Dahil tayo ay binubuo tayo sa isang katawan ng ating Panginoong Hesus, we have to cooperate one another, particularly kapag tayo ay mga member sa church, we have to cooperate, brethren in Christ, sa ating mga ministers. Dahil dinescribe nga po ni Pablo na hindi pwedeng sabihin ng tainga sa mata, hindi kita kailangan, hindi pwedeng sabihin ng paa sa kamay, hindi kita kailangan. We need each other, brethren in Christ, para po ang church ay mag-function ng normal at mag-function ng maayos. Kaya mga kapatid, the Macedonian church cooperated kaila Paul, brethren in Christ, as ministers of God. And again, hindi rin po tayo makikipag-cooperate, brethren, sa mga manggagawa ng Diyos unless na may puso po tayo sa mga manggagawa ng ating Panginoon. Third point, contributions for the ministry by the will of God. As what I mentioned earlier, despite na ang Macedonian church ay nakakaranas ng severe poverty, and sabihin natin nakakaranas sila ng mahigpit na pagsubok, still ang kanilang contributions, ang kanilang donations, ang kanilang giving, brethren in Christ, ay patuloy naroon. Dahil alam naman po natin na yung ministry ni Paul ay tinutulungan yung mga saints sa Jerusalem. Kaya way back then, almost of the churches na mga naitatag, mga kapatid, are supporting para itulong sa mga banal na nasa Jerusalem. And this is one of Paul's ministry in which they have contributed, brethren. Kaya mahalaga ho na para masustain ang ministeryo ng Panginoon ay hindi po nawawala yung ating giving. Dahil ang giving ay yan po ang magsusustain sa ministeryo ng ating Panginoon. Kaya nga po, maging po sa ating panahon ngayon na nakakaranas po tayo ng tinatawag natin na pandemic, dapat hindi pa rin po nawawala ang ating contribution, particularly sa atin pong finances para po sa ating mga kanya-kanyang lokal na iglesia
upang po ang ministry ng ating Panginoon ay maipagpatuloy at maitaguyod, mga kapatid, by our contribution. Minsan nga, mga kapatid, ay mayroon pong isang membro na siya po ay nagpa-pray over sa kanyang pastor dahil siya po ay pupunta sa ibang bansa. At bago umalis, ang miyembrong ito, ang daming ipinangako na kapag siya ay naroon na sa ibang bansa, ay tuloy-tuloy ang kanyang contribution para po ang church ay mapagpala. At ngayon, mga kapatid, dumating po ang unang taon, hanggang 5 taon, hanggang 10 taon, wala po ang pangako ng miyembrong ito. Subalit, dahil ang naiwan niyang mga kapatiran ay nagsikap na from garage, Brethren in Christ, ay nakabili sila ng lote at naipagpatayo nila ng sanctuaryo ang Panginoon. At ngayon, na fully furnished, na fully air-conditioned, at after 15 years, bumalik ngayon ang miyembro na sobrang daming pangako sa church na wala naman pong isa na natupad, mga kapatid. At nakita niya ngayon ang church fully furnished and fully air-conditioned, Brethren in Christ. Ang wika nito na miyembro na balikbayan, ang sabi niya sa kanyang pastor, ang ganda po ng church natin. Subalit, siya po ay itinuwid ng kanyang pastor. Mali po yata, sister, ang iyong statement. Hindi po church natin, kundi church po namin. Dahil if you don't participate, you are not part. Because the root word of participation is part, Brethren in Christ. So meaning, if you are part of a local church, then you will participate. That's why you are participating, because you are part, Brethren in Christ. Hindi mo masasabi na bahagi ka sa isang lokal na iglesia na hindi po tayo nakikibahagi, mga kapatid. Again, if we are part to our church, then we will participate, Brethren in Christ. At napakalaki pong participation yung ating contribution para ma-sustain ang ministry ng ating Panginoon as what the Macedonian churches, Brethren in Christ, ang kanilang pagtulong sa ministeryo ni Pablo ay malaking tulong, mga kapatid. And last point, fourth point, charity for the mission by the will of God. Kasi napakahalaga ho, mga kapatid, na 'di ba si Apostle Paul ay mayroon pong tinatawag na first missionary journey, second missionary journey, third missionary journey, and ang pinakalas niya po yung fourth missionary journey niya. Brethren in Christ, atin pong makikita na itong mission po ni Apostle Paul is all about helping others, brethren, helping other believers who are in need. Tulad ng sinabi ko nga po, mga kapatid, ay ang particular na nilang tinutulungan ay ang mga banal na nasa Jerusalem. Kaya, mga kapatid, maganda yung mayroon tayong pagkakawang gawa at mayroon tayong kagandahang loob at kabutihang loob, mga kapatid, upang maabot ang pangangailangan ng ating kapwa by charity works, Brethren in Christ. Kaya dito ang Macedonian Church, brethren, are helping sa mission po ni Paul para, mga kapatid, maabot pa ho ang marami. Kaya napakahalaga ho, mga kapatid. And again, it is in accordance by the will of God. Never commit, never cooperate, never contribute, never give anything na hindi po ayon sa kalooban ng Diyos. If it is the will of God, why don't we do it, brethren in Christ? Kaya to sum up of our today's message, grace and promises
about God's will, which entitled Directed by the Will of God. And our today's grace and promises about God's will, in which we need to agree, believe, claim, and declare. We tackled the 4 C's and we tackled 4 M's regarding brethren in Christ sa lahat po ng ating gagawin in accordance to the will of God. First point, commitment for the majesty by the will of God. Second point, cooperation for the minister by the will of God. And contribution for the ministry by the will of God. And charity, fourth point, charity for the mission by the will of God. And these are the forces: commitment, cooperation, contribution, charity, and these are the 4 M's: majesty, minister, ministry, and mission, brethren in Christ. And again, lahat po ng ating gagawin, either it is commitment, cooperation, contribution, charity, brethren in Christ, do it all by the will of God. We have first to give ourselves to majesty, to our ministers, to our ministry, and even to our mission, brethren in Christ. Kaya salamat sa Diyos dahil lahat ng ating ginagawa ay ayon sa kalooban ng Diyos at sa pamamagitan po ng kalooban ng Diyos. Tayo po ay magpasalamat sa Panginoon. Lord, we are so much grateful and thankful because all of your will for us are happening. Good things are happening, acceptable things are happening, and even perfect things are happening, Lord, in our lives because these are your will for us. Salamat, God, because in our response to what you have given to us as our response, Lord, as what you have bestowed on us, Lord, we have also to do something in accordance to your will, particularly in our commitment, in our cooperation, in our contribution, and even, Lord, in our charity. Thank you, Lord, because we have given already ourselves to you, and we have given ourselves to our ministers, and even to the ministries, and even to the missions, God. Salamat dahil we're no longer struggling, Lord, in helping our church, in helping our ministries. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, sa patuloy po ninyong pagpapala sa amin spiritually, intellectually, emotionally, physically, materially, financially, in all aspects of our lives. At sa aming mga kapatid na may mga negosyo, we continually declaring na patuloy nyo po silang pagpalain. Sa aming mga kapatid na nagtratrabaho, we continually declaring na patuloy nyo pong pagpalain ang kanilang trabaho. Sa aming mga kapatid na nag-aaral, we continually declaring na patuloy nyo pong pagpalain ang kanilang mga studies. At sa aming mga kapatid na nasa kanya-kanya lamang bahay, we continually declaring na patuloy nyo po silang pagpalain sa anuman kanilang pinagkakaabalahan at ginagawa, Panginoon. Wala po isa sa mga anak mo ang hindi patuloy na makakaranas ng iyong masaganang biyaya at masaganang pagpapala. Salamat din sa isang magandang araw na inyo pong ipinagkaloob sa amin as what we prayed earlier, God, that today is our receiving day dahil once again we will receive, Lord, sa inilaang mayamang biyaya mo sa amin, sa iyong mayamang inilaang pagpapala sa amin sa umagang ito. Kaya sa buong maghapon na naman kami ay magiging successful, prosperous, victorious, triumphant, overcomer, favored, and blessed
dahil ang nais mo lamang sa amin ay maging pagpapala kami sa lahat, una sa aming pamilya, sa aming iglesia, sa aming komunidad at sa lahat ng taong aming makakasalamuha. Salamat sa lahat ng iyong mga anak, born again, Kristyano at mananampalataya, truly that we are well protected and well secure in your hands because we are covered with your precious blood. We are surrounded always with your guardian angels and we are bearing your powerful name sa aming mga buhay. Lord, aming ipinagpapasalamat ang aming bansa. Ang bansang Pilipinas ay bansang pinagpala at ang bansang Pilipinas will become a COVID-19 free country and we continually declaring that through the finished work of our Lord Jesus Christ dahil naniniwala kaming lubos na supisyente ang ginawa ng aming Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo para pawalan ng bisa, kamandag, karapatan, kapangyarihan ang coronavirus at we command the spirit of coronavirus that in the name of Jesus, you will never infect anymore. At amin rin pong itinataas ang mga pamilya na may mga loved ones na na-infect ng coronavirus and even sa aming mga frontliners na na-infect tulad po ng aming mga doctors, mga nurses, Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, at maging po sa aming pong mga kapitan, mga tanod, mga barangay. Lord, lahat ng mga frontliners na na-infect ng coronavirus, we lift them up to you and we are declaring that through the stripe of our Lord Jesus Christ, they will recover. Thank you, God. Thank you, Jesus, for having us this day and this our prayer in Jesus' name. Amen and amen.